Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa ika-37 yugto ng ating prayer and fasting for the nation. Ang team po natin may most unforgettable answered prayer. Bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Hallelujah, Father God. We thank you, Lord God, and we glorify your name, Father God. Patuloy po kaming, Panginoon, nagpupuri, nagpapasalamat, Lord God, sa katapatan at kabutihan mo sa bawat isa sa amin, Lord God. Maraming salamat din po, Ama, dahil kahit kailan, Father God, hindi ka nagkulang, Lord God, sa bawat isa sa amin, Lord God. At kasama ka namin, Lord God, sa lahat ng pagsubok, Ama, na aming pinagdaraanan sa aming buhay, Lord God. Lord, nawa ang aming mapag-uusapan, Father God, ay maging kalakasan ng bawat isa makikinig, Father God, at ang mga salitang aming mapagbubulay-bulayan, Lord God, maging kalakasan po ng bawat isa, Lord God. Lord, walang ibang maparangalan at maitaahas sa gabing ito, Panginoon, kundi ang pangalan mo lamang, Jesus, O God, sa aming kalagitnaan. Lord, ilagay niyo nga po ako, Ama, sa iyong likuran upang ikaw ang maparangalan, Lord God, sa aming pag-uusapan, Lord God, sa gabing ito. Maraming salamat, Ama, sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen po. Yung team po natin sa gabing ito is my most unforgettable answered prayer. Tunay nga po na napakarami po tayong mga answered prayer, di po ba, na pinagdaanan natin sa ating buhay. Ako po, masasabi ko po na napakarami po. Ang iba po sa mga ito ay naibahagi ko na rin po ng mga nakaraan po na ako po ay nag-speak sa daily devotion. Ang latest po na answered prayer sa akin ng Lord, ang hindi ko po makakalimutan, lately lang po, recently ang answered prayer ng Lord sa akin, kasi po last May, medyo struggle po kasi ako dahil nga po sobrang daming iniisip, may mga problema. Syempre po bilang nanay, alam niyo naman po, advance po mag-isip ang mga nanay na katatapos pa lang po ng school year, nag-iisip ka na naman po ng kung saan mo i-enroll yung anak mo, yung mga gastusin po, di po ba? Bali, yun po, marami po akong iniisip, medyo struggle din po dahil nga po sa benta po ngayon sa amin, medyo mahina po yung sales kasi po dahil nga po marami na pong kalaban na mga mas mura pong mga materials po sa construction. So, mahirap pong magbenta ngayon. So, maliit lang po yung kita. Minsan nga po wala pa po. Kaya, medyo syempre po, marami tayong bilang nanay, di po ba, nag-iisip ng mga bagay-bagay. Yun po, lately po talaga dumating po sa point na talagang napapaisip ako, Lord, parang hindi ako mapalagay, kumbaga, ang dami kong problema minsan nga po dumarating sa point na nahirapan ka pong matulog, di po ba? Dahil nga po, marami kang iniisip. Pero, napakabuti po ng Lord. Kasi po, every time po na dumarating po ako sa point na yun, nagbibigay po ng word ang Lord sa akin. Kasi po, isi-share ko po sa inyo na every month po kasi, sa table calendar ko po, bago po magpalit ng buwan, nagsusulat na po ako ng Bible verse na makikita ko po dun sa table ko para po every time po na mapapatingin ako, mababasa ko po yung verse na yon. Every end of the month po yon. Bago po mag-end of the month, nagre-ready na po ako for the next month. Kaya po, may isa po akong nabasang verse na sa Bible na talagang sinulat ko po siya. Sabi po dun sa awit, chapter 56 verse 3, kapag ako'y natatakot o aking Diyos na dakila, sa iyo ko ilalagak pag-asa ko at tiwala. Amen po ba? Noong time na yun, alam niyo po, yun po yung nararamdaman ko, yung takot po, balisa ka po talagang, dahil nga po maraming problema. So, God is good. Binigyan niya po ako ng word na ito para maging kalakasan ko every time po na mapapatingin po ako sa table ko, na nababasa ko po yun, na nabibigyan po ako ng strength dahil po dito sa word na ito. Amen po ba? Tsaka recently po, napakabuti ng Lord. Kasi po, last year po yung plano po ng tita ni Alan po na magpunta po kami sa Bicol. Siyempre po,
pinlano po nila yon last year pa po. So, syempre, hindi naman po namin inaasahan na matutuloy kasi nga po, minsan, nagbabago-bago po yung plano ng tao, di po ba? So, hindi po namin inaasahan. Pero, bandang May po yon tumawag po si tita na kay Alan na, Alan, tuloy tayo sa July, ganyan. May yung plano natin na uuwi sa Bicol. Kaya, yun nga po, nag-prepare naman po kami. After, kung kailan lang po niya sinabi, tsaka lang po kami nag-prepare. Kaya, yun po. That time po, yung alam niyo po yun, syempre po, May po, 8, nung June, dumating po yung June, sobrang balisa pa rin po ako. Kasi nga po, iniisip ko nga po na marami nga pong bayarin, medyo mahina ang kita. Kaya, every time po na dumarating sa point na ganun, parang napapaisip ako na maghahanap na ba ako ng trabaho, ganito po, ganyan. Parang napapaisip ako. Pero, lagi po, sabi ko nga po, after ng May, June naman po, may word na naman po ako na sinulat sa table ko. Sabi nga po sa Isaiah 41:10, ako isa sa iyo, huwag kang matatakot. Ako ang iyong Diyos. Hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Amen po. Isa rin po yan sa verse na nagpapalakas po sa akin ng, yan po yung month ng June, yan po yung word po na binigay sa akin ng Panginoon. Kaya, alam niyo po yun, every time po na struggle po talaga, salamat po sa salita ng Diyos na nagpapalakas po sa amin. Yun po. Yun nga po, natuloy po kami ng lakad papunta po sa Bicol. Nung bumabiyahe po kami, alam niyo po yun, papunta po kaming Bicol. 2:00 ng madaling araw po kami umalis ng July 2. Then po, nasa na po kami, Kamsur, yan po. Napakalakas po ng ulan. Sobrang lakas po talaga. Parang zero visibility po ang ulan. Kaya habang po nagbumabiyahe kami, naka-van po kami noon. Habang bumabiyahe po kami, ramdam po namin yung pag-ulan. Talaga pong sobrang lakas. Kaya natatakot po ako. Siyempre po bilang nandun po sa sitwasyon na yun na hindi ka po makatulog din sa biyahe. Talagang panay-pray din po ako habang bumabiyahe kami. Tapos po yun nga po, napakalakas ng ulan, zero visibility, kaya pray po ako ng pray. Sabi ko, Lord, ingatan niyo po kami, ang aming sinasakyan, ang aming pupuntahan, ang aming dadaanan. Talaga pong hanggang po sa makarating kami ng pa-Bicol na po, medyo gumanda-ganda na po yung panahon. Doon lang po sa part na yun na napakalakas po ng ulan. Kaya sabi ko nga, praise God. Alam niyo po yun, talagang hindi hinayaan po ng Lord na may mangyari po sa aming masama. Kaya naman, glory to God. And then po, nung nandun na nga po kami sa Bicol, parang pinagpapasalamat ko nga po sa Panginoon na yung binigay niya pong bakasyon na yun, bagamat 1 week lang po siya. Pero alam niyo po yun, sulit po talaga na napahinga po yung utak ko, napahinga po, nawala po yung aking mga alalahanin, yung iniisip ko po, na patong-patong po na meron pa nga po akong isang customer na hindi nagbabayad. Mahirap singilin. Bagamat magbabayad naman po siya, pero ang tagal po. Kaya, alam niyo po yan, talagang that time po talaga, sobrang struggle po. Sobrang hirap yung isip ko, para pong maraming, yun nga po, sa dami po ng iniisip natin, minsan pumapasok na po yung anxiety. Then po pagkatapos mo pong magkaroon ng anxiety, then depression, di po ba? Pero salamat po nga po sa Panginoon, sa word na lagi niya pong binibigay sa atin. Kaya, at yung pagpe-pray po namin everyday sa church po, sa Dawn Watch, napakalaking tulong po noon na una-una po kaming nagbebenepisyo kasi po sa word po na binabasa namin araw-araw, nagiging kalakasan po namin iyon. Kaya glory to God po talaga sa mga word niya na nagpapalakas po, lalong-lalo na nga po sa time na pag tayo po ay dumadaan sa pagsubok. Amen po ba? Yun nga po, isa po sa answered prayer sa akin, most unforgettable. Kasi po that time na nandun po kami sa Bicol, yun nga po, yung ilang buwan kong mga iniisip, yung kabigatan, that time po, parang lumuwag po yung pakiramdam ko, para pong na-relax po yung isip ko. Hindi lang po yung isip ko, pati po yung katawan ko, di po ba, pati yung parang, sabi ko nga,
yung pati yung kaluluwa mo parang na ano po na rest, di po ba, hindi lang sa word ng Lord na nabigyan ako ng kalakasan tsaka ng kapahingahan, kundi yung maging sa view, di po ba, ang ganda-ganda po kasi ng lugar ng Bicol. Lahat po ng halos lahat po ng mga magagandang pupuntahan, nakapunta po kami. Kasi nga po dahil may sasakyan po na inarkila yung yung tita ni Alex sa kamag-anak po nila na may sasakyan kung saan-saan po kami nakakapunta. May falls po, may mga dagat, parang ganun po. So, talagang yung that time po na na-appreciate ko po yung biyaya po ng Lord, yung mga tanawin po. Kumbaga, yung that time po parang yung answered prayer po ako kasi nung mga nakaraang buwan, sobrang struggle po sobrang dami mong iniisip. Kaya that time po, nakapahinga po talaga yung isip ko, yung katawan ko, talagang ang sarap po ng feeling na, Lord, thank you, kasi ito po yung hinihiling ng puso ko, di po ba, na dahil nga po sa daming iniisip, napahinga po yung kaisipan ko. Kaya nung time po ito pong July, yung word na nasulat ko po sa calendar, dun po matatagpuan sa Awit chapter 62 verse 1 to 2. Sabi po dun, tanging sa Diyos lang ako aasa. Ang aking kaligtasan ay nagubuhat sa Kanya. Tanging siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Akin ang tagumpay sa lahat ng oras. Amen po. Diba? Declare po natin sa buhay natin yung tagumpay na ipinagkaloob naman po talaga sa atin ng Panginoon. Minsan nga po lang tayo po ay nag-struggle dahil nga po maraming problema na dumarating sa puso natin. Yun nga po, napakabuti ng Lord. Kaya sabi ko nga, Lord, thank you. Answered prayer po talaga sa akin yung pagka bakasyon po namin sa Bicol, kasi po talagang that time po talaga napahinga po talaga ako. Hindi ko po naisip yung mga walang benta, kumbaga hindi ko po naisip na hindi nagbabayad yung customer ko. Parang that time po yung naisip ko lang, napakaganda ng creation ng Lord. Parang ang sarap na gumising araw-araw na wala ka pong masyadong iniisip. Kasi po, pagkagising mo pa lang, may mga nilagang saging, nilagang kamote na makakain ka po, may mga gulay-gulay po agad na kakainin. Parang doon po talaga ako napahinga. Kaya sabi ko nga, Lord, thank you, kasi yung kapahingahan na hinahanap ko, talagang tunay nga sa Diyos lang matatagpuan. Amen po. Kasi yung kapahingahan po na inaalok sa atin ng mundo, hindi po makakapag-satisfied po ng ng kaluluwa po natin, ng buo natin pagkatao. Minsan po magiging masaya ka lang for the short time na ibibigay ng mundo, kumbaga, pero yung kapahingahan na sa Panginoon lang natin matatagpuan, masasatisfied po niya ang kaisipan, ng ating pong katawan, ng ating pong kaluluwa. Kaya glory to God, napakabuti niya. Talagang ang Diyos po talagang hindi nagpapabaya at hindi nagkukulang. Amen po ba? Kaya naman po mga kapatid, di po ba tayo ngayon po ay dumanas ng pagsubok sa buhay natin? Marami po sa atin ang nabaha, marami pa rin po sa atin ang dumaraan sa pagsubok. Lagi po nating alalahanin na tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Hindi niya po tayo pagkukulangin, hindi niya rin po tayo pababayaan, at hindi rin po niya tayo bibiguin sa lahat ng ating pagtawag. Ako po, favorite, gustong-gusto ko po yung verse ng Lord na sinabi niya sa atin na sa sino mang lumalapit sa Kanya, hindi niya po ipapahiya. Kaya, yun po, lagi ko pong pinanghahawakan ang verse, ang salita ng Lord na ito, na sa oras ng kagipitan, kumbaga, sa oras ng pagsubok sa ating buhay, sa pinaka-deepest, di po ba, pinakamalalim na portion ng buhay natin, talagang ang Diyos lang po natin ang ating kakampi, ang ating tanggulan, yung tunay na maaasahan sa lahat ng panahon. Amen po ba? Kaya yun nga po, share ko po ulit yung last verse po na napakaganda po. Dalangin ko po maging kalakasan nyo rin po ang verse na ito, na tunay nga po nagbigay ng kalakasan sa akin, na matatagpuan po natin sa Awit 62 chapter 1 verse 2. Ang sabi po dito, tanging sa Diyos lamang ako aasa. Ang kaligtasay nagbubuhat sa Kanya. Tanging siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko at aking kalasag.
akin ang tagumpay sa lahat ng oras. Amen po ba? Pagkasama natin ng Panginoon, tiyak po ang ating tagumpay sa ating mga buhay. Yun lamang mga kapatid, sana po na inspired po kayo sa aking shinare na tunay nga pong ang ating pag-asa ay ang tanging Diyos lang na tutulong sa atin sa lahat ng oras. Maraming salamat mga kapatid. Mag-ingat po ang bawat isa at tayo pong manalangin sa ating pong pagwawakas. Hallelujah, Lord God. We thank you, Father God. We glorify your name, Father God. Tunay nga po, Ama, sa oras ng kagipitan, Lord, wala kaming tanging maaasahan, Ama, kundi ikaw lamang, Lord. Salamat sa word, Father God, na nagpapalakas sa amin, Lord God, sa pinaka madilim na bahagi ng aming buhay na kung minsan, Ama, kala namin, Lord God, wala na kaming pag-asa. Pero, Lord, salamat, Lord. Dahil, Lord, tunay nga po, Lord, timing, Panginoon, ang lahat, Panginoon, na ginagawa mo sa buhay namin. May mga pagsubok man, pero Lord, at the end of the day, Father God, ipagpapasalamat namin ito, Panginoon. Dahil, Lord, nagtagumpay kami, Panginoon, sa laban na ito, Father God. Tunay nga po, Lord God. Kaya naman namin ito nakamit, Panginoon. Dahil nariyan ka, Ama, sa lahat ng aming pagsubok, Lord God, na pinagdadaanan. Salamat po, Ama. Thank you, Jesus, Lord God. Thank you, Holy Spirit, sa pagsama mo sa amin, sa lahat ng battle sa aming mga buhay, Lord God. Lord, nawa, Ama, sa araw-araw, Lord, maranasan namin, Lord God, ang iyong pagsama sa aming mga suliranin, Lord God. Huwag kaming makalimot tumawag sa iyo, Lord God, at ang hihingin ang iyong patnubay sa araw-araw, Lord God. Salamat po, Lord God. Lord, patuloy namin itinudulog sa iyo ang aming bansang Pilipinas, Lord God. Lalong-lalo na, Lord, humarap kami, Panginoon, sa isang matinding pagsubok, Lord God. Ang matinding pag-ulan at pagbaha, Lord God. Lalong-lalo na, Lord, dito sa Metro Manila. Father God, ang bawat isang dumanas, Lord God, ng matitinding pagsubok, Lord God, at patong-patong na pagsubok, Lord. We pray, Father God, matagpuan po nila ang pag-asa sa iyo, Panginoon, Lord, at maging malakas sila, Lord God, sa pagharap, Lord God, sa mga suliraning ito, Father God, at maranasan nila, Lord God, ang iyong pagyakap, Lord God, sa lalong-lalo na, Lord God, sa tuwing nararamdaman nilang nag-iisa sila, Father God. Lord, salamat po sa kalakasan na pinagkakaloob niyo, Ama, sa bawat isa, Lord God. Yakapin mo kami, Ama, lalong-lalo na, Lord God, kung kami, Lord God, ay nanghihina na, Panginoon. Lord, ipakita mo at iparanas mo, Lord God, ang iyong kabutihan at pag-ibig sa bawat isa sa amin, Father God. Lord, maging Panginoon sa mga kababayan namin, Lord God, na matindi ang kanilang dinanas, Lord God, na pagsubok. Lord, palakasin mo nga po sila, Panginoon, at patatagin pang lalo, Lord God, at patuloy na kumapit sa iyong pangalan lamang, Panginoon. Hallelujah, Lord. Pagpalain mo aming bansa, di man kami karapat dapat sapagkat kami makasalanan, Lord God. Lord, patuloy mo, Panginoon, patawarin ang bansang ito, Lord God, sa pagtalikod namin sa iyo, Panginoon. Sa mga pagkukulang namin, Panginoon, patawarin mo ang bansang ito, Lord God. Sa mga kasinungalingan, sa mga, Lord God, mga kasalanan, Lord God, na umiiral sa bansang ito, Lord, patawad po, Panginoon. Sa mga namumuno, Lord God, na napakarami, Panginoon, at napakalaki ng pagkukulang, Ama, patawarin mo po ang aming bansa, Lord God. Patuloy na patnubay mo, Ama, ang aming dalangin, Father God, na igawad niyo po, Panginoon, sa aming bansa, Lord. Lalong-lalo na sa aming presidente, Lord God. Lord, tunay nga po mahirap pangunahan ang isang bansa, Lord God. Lalo na, Lord God, kung ang presidente namin, Lord God, sa sarili niya lamang kakayanan aasa. Kaya naman, Ama, ang aming dalangin, humingi siya ng patnubay sa iyo upang pamunuan, Panginoon, ng lubusan, Panginoon, ang aming bansa, Lord God. Hallelujah, patnubayan niyo po siya at bigyan ng karunungang nagmumula sa iyo, Ama. Hallelujah, Lord, maging sa mga disaster pa na darating, Ama, Lord, iligtas at ilayo mo ang bansang ito, Panginoon, sa matitindi pang baha, sa matitindi pang ulan, Panginoon. Ilihis mo, Ama, ang lahat ng bagyo, Panginoon, na magdudulot, Panginoon, ng malaking pinsala, Lord God, sa bansang Pilipinas, Father God. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, maging ang aming mga kababayan, Lord God, na mga magsasaka na, Lord, tinamaan, Panginoon, ng matinding baha. Lord God, dalangin namin, Panginoon,
Huwag silang mawalan ng pag-asa, Panginoon, at magpatuloy pa sa buhay, Panginoon. Hallelujah, Lord God. Maging ang aming iglesia, Lord God, patuloy po namin itinataas sa iyo, Lord God. Marami man po ang napinsala, Panginoon, sa amin, Lord God, sa iglesia namin, Father God. Lord, patuloy kaming dumadalangin, Panginoon, kung kami man ay nagkulang sa iyong harapan at nakita mo, Panginoon, ito, Lord God, kami ay patawarin mo, Lord God. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy mo kaming i-bless pa, Father God, at ang iglesyang ito, Lord God. Lord, pangunahan mo nga po ang aming mga leaders, Father God. Bless niyo po sila, pag-isahin niyo nga po sila, Lord God. At ang dalangin namin, Lord God, maging kami, Panginoon, sa iglesia, Lord God, ay magpatuloy, Panginoon, sa pananalangin, Lord God. Huwag kaming maging abala, Lord God, sa mundong ito, Panginoon. Bagkos, Lord, maging abala kami, Panginoon, sa kingdom mo, Panginoon, kung paano pa namin mapapalaganap at mapapalawak, Lord God, ang gawain mo, Lord God, dito sa lupa, Lord God. Lord, bigyan niyo kami ng karunungan, lalong-lalo ng aming mga pastor, Lord God, na ginagamit mo, Panginoon, upang manguna sa aming iglesia, Lord God. Aming dalangin, Panginoon, sa bawat isa sa kanila. Lord, magandang kalusugan, Father God, ang aming dalangin, Lord God, sa mga pastor namin, sa mga namumuno sa amin, Lord God, maging sa mga miyembro, Lord God, ng bawat church, Father God. Hallelujah. Maging ang aming mga daughter church, Father God, na dumaraan din sa mga pagsubok, Father, ikaw po ang patuloy na mag-lead sa kanila, Father God. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Pag-isahin mo nga po, Ama, ang aming mga puso't damdamin upang, Lord God, ang kalooban mo ang siyang masunod namin, Father God. Hallelujah. Maging ang aming tahanan, Father God. Tunay nga pong hindi ligtas, Ama, sa mga pagsubok ang bawat tahanan namin, Lord God. Dalangin namin, Ama, patatagin mo ang bawat ina ng tahanan sa mga struggle, Lord God, lalong-lalo na, Lord God, sa mga iniisip naming bilang nanay, Lord God, na marami kaming kaabalahan sa buhay, Lord God. Lord, wag mo naming hayaan, Panginoon, na matabunan kami ng mga kaabalahan, Panginoon, at mga suliranin. Bagkos, Ama, patuloy kaming tumutok sa iyo, Panginoon, at tignan, Panginoon, ang magagawa mo at ang gagawin mo, Panginoon, para sa amin, Lord God. Kung paano namin, Lord God, pangungunahan ang bawat tahanan namin, Lord God. Maging ang ama ng mga tahanan, Father, bless them, Father God. Give them more strength, Father God. Yung lakas na nagmumula sa iyo, Panginoon, upang, Lord, sa kanilang paghahanap buhay, Lord God, lagi silang malakas, Panginoon. Maganda ang kalusugan, Ama, at Lord, ligtas, Panginoon, sa anumang panganib, Father God. Maging aming mga anak, Father God. Tunay nga po, Lord God, hindi namin kayang protektahan sila, Panginoon, lalo na, Lord God, pag nakalabas sila ng bahay, Panginoon. Lord, sa iyong mapagpalang kamay, Lord God, amin laging tagubilin, Panginoon. Iligtas mo't ingatan, Ama, ang bawat anak namin, Panginoon, at ang bawat pamilya namin, Lord God. Protektahan mo nga po, Lord God, at lukuban ng iyong banal na dugo upang sa lahat ng plano ng diablo, Lord God, hindi ito magtagumpay, Panginoon, para sa aming pamilya, Lord God. We thank you, Lord God. Patuloy kami, Ama, na umaasa sa iyo, lalong-lalo na, Lord God, sa mga salita mo, Lord God, na ipinagkakaloob sa amin, Lord God, ng tunay nga pong nagiging kalakasan namin, Lord God. Lord, sabi mo sa iyong salita, ipinagkaloob mo na po sa amin ang tagumpay. Kaya naman, Panginoon, amin po itong panghahawakan, Lord God, na sa lahat ng amin tatahakin, Lord God, kailanman, Lord God, di kami mabibigo, pagkat ang Diyos na mangunguna sa amin ay ang Diyos ng tagumpay, Father God. We glorify your name, Father God. Ikaw po ang aming tanging papupurihan, dadakilain at sasambahin sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa mga nakinig sa gabing ito. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. God bless po.